beloved Boss Mike Cervera. Kada on leave si Presidential Committee. Ito, singit ko lang mga kababayan ha. Bago natin puntahan yung isang topic. Nako po, ito na yung sinasabi ko sa inyo. Nako. Alam ko, nasabi ko na po sa inyo ha. Oh. Mga kabrigada on leave si Presidential Communications Office Acting Secretary Cesar Chavez. Kaya naman nagtalaga muna ito ng pansamantalang officer in charge sa katauhan ni PCO Senior Undersecretary Emerald Ann Ridao. Isa pa. Kita nyo mga kababayan. Kailan ko sinabi to nung nakarang araw. Ano? Sino nakapanood sa akin, sinabi ko sa inyo na may mawawala at mapapalitan. Ano? Ha? Tama ako? Tama yung panaginip natin? May mawawala. Ay, naku, abangan nyo yung isa na papalit. Hindi siya magiging kapalit niya. Pero mapupunta dyan na talagang kakaiba. Di ba ba? Yan, si Jojo Chavez, buti na lang, nalaman niya. Nung nakarang araw, mga kababayan, sinabi ko yan na may mawawala at mapapalitan at papalit, mga kababayan. Ay, nako. Ayoko muna kasi magsiswear-swear pa ba? Magsiswear-swear pang ganun eh. Di ba? Swear-swear pa. Kay Pangulong Bongbong Marcos. Swear-swear. Mga kababayan, abangan nyo yan. Kilala nyo yun. Basta kilala nyo yun. Madalas nyo pinapanood yun eh. Di ba? Ito na mga kababayan, natanggal na. Ito, hindi ho nag-leave. Nung una, sabi niya lang nung nakaraan, nag-leave. Pero ngayon, nung araw na to, syonggal na. Nasyonggal na ho si Chavez. Mahina eh. Sa totoo lang mahina. Kita nyo naman ang daming proyekto ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero bakit ganon? Wala man lang lumalabas kung hindi pa natin ibabalita rito. Tama po ba mga kababayan? Wala akong lumalabas eh. Paano lalabas? May hina eh. Di ba? Naku, kamag-anak mo yan. Tumigil ka na. Basta! Huwag niyo akong pilitin na sabihin ko. Wala. Babae nga! Basta! Yun, abangan nyo na lang. Hindi pa nga nagsiswear. Magsiswear pa yon. Pero kinongratulate ko na Kinongratulate ko na. Hindi traitor yun. Hindi traitor. Basta! Mga kababayan, abangan nyo. Grabe. Si Jay Ruiz, yun yung papalit sa kanya. Pero kasi mga kababayan, inoffer talaga sa kanya, kaya lang hindi tinanggap. Gusto yung medyo mas mababa lang. Pero yun yung mga kababayan, makikita nyo. Mag-aala yun, mga kababayan? Mag-aala birador? Mga kababayan, maniwala kayo, magiging birador yun. Sige, umubra kayo dyan. Tapang-tapang yan. Nako, abangan po ninyo. At mga kababayan, malamang pag-iinitan na naman ng mga tatanga-tangang nandyan. Alam nyo kung ako lang masusunod, papalitan kong lahat yung mga nandyan. Engot mga kababayan eh. Ang tatanga. Ayan Mr. President, ako na po pasensya na kayo. Pero yung mga nandyan dyan, yung mga asik-yusik ninyo sa PCO, ang tatanga. Ang bobobo. Totoo lang Hindi sila karapat-dapat sa posisyon. Palitan nyo. Wala na itutulong, maniwala kayo. Marami mas nakakahigit na kailangan ngayon. Lalong-lalo na ngayon, napakaraming kalabang gumagawa ng pambabati ko sa inyo. Ang pambabati ko nila, puro fake news. Nang pati kayo. Kaya mga kababayan, yung mga nandyan, wala talaga, walang kwenta. Di ba, mga kababayan? Sayang.
Putik. Tuloy. Mula Pebrero at 17 hanggang 21. Sa bisa ito ng Special Order 25-044 na inisyo at permado ni Chavez. Dahil dito si Wala na, bye-bye. Ganun na lang, O sa bagay, tama lang din naman yung ginawa ni Chavez na nagpaalam na lang. Paano na naman yung mga, ay nako, wala na naman, wala na naman kayong putik na yun, Ha? Sabi ko si Arnold Lopez, ako pa ba? Oo, yung sinasabi ko. Sige, tuloy. daw muna ang mangangasiwa sa mga aktibidad at operasyon ng PCO sa susunod na linggo. Dahilan naman ng pansamantalang pagliban sa trabaho ni Chavez ay ang pagbiyahe nito sa ibang bansa, alinsunod sa inaprobahang travel authority nito sa baka graceful exit na lang yan. Mga kababayan, wala na ho ngayon. Wala na ho. Pinalitan na ho. Wala na. Meron na hong bago na papalit. At meron na hong bagong papasok. Yung pag pumasok ho yun, abangan po ninyo, mga kababayan ko. Nako! Grabe yun. Yung bunganga nun, ha? Abangan po ninyo. Hindi ho! Si Luis Tre, tumatakbong yun congressman congresswoman. Hindi ho! Eto na mga kababayan. Puntan naman natin si Tulpo. Pasok, Tulpo. Ano yan? Ang Commission on Elections o COMELEC ang petisyon na idiskwalipika sa halalan ang 5 miyembro ng pamilya Tulpo upang matukoy kung aling dibisyon ang hahawak sa kaso. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, dadaan sa normal na proseso ang kaso. Inaasahan din anya nilang matapos ito bago ang halalan sa Mayo, ngunit maaari pang umakyat sa NBank ang desisyon. Dahil kasama po siya sa isang petisyon, ang magiging desisyon namin ay isang desisyon sa buong petisyon na po sa lahat ng mga kumakandidato po na yan na miyembro po ng isang pamilya o magkakamag-anak. Ganyan po ang treatment. Yan po kasi mga kababayan ginagawa na nilang hanap buhay yung pagiging politiko. Pero ninyo, halos buong angkan na ni Tulpo. Anak naman ng pating kayo, kahit pa kaalyado ni Pangulo. Kung alam naman natin na mali ito. Alam nyo, ang paliwanag ni Tulpo, bahala ng taong bayan ang humusga. Putik na yan pag hindi pumapabor sa inyo. Yung nasa Constitution, taong bayan, hayaan na. Sila na humusga. Yung po kasi mga kababayan, nadadali po tayo ron. Nadadali po tayo sa mga salitaan na hayaan na natin ang bayan ang humusga. Parang sino? Si Bongo, di ba? Ganyan din ang sinasabi niya. Hayaan na lang daw yung bayan ang humusga kasi mga kababayan, hindi pumapabor sa kanila yung konstitusyon. Yan po ang problema sa atin. Gagamitin na naman ang emosyon ng taong bayan. Hindi ba pwede na sundin nyo na lang kung ano nakasaad sa 1987 Constitution? Na bawal ang political dynasty. Kung bawal pala, bakit pinipilit nyo pa? Masarap ba maging politiko kasi maraming pera? Anong meron dyan? Tumutulong ba talaga? Yan ang tanong mga kababayan Puro na lang mga kababayan, ginagawa na nilang negosyo ang politika. Mga inang-inang yan. Mahiya naman kayo, no? Lahat na kayo nandyan. Bilyar, Tulpo. Anak ng inang-inang yan. Diyos ko po. Ano yan? Nandyan kayo para protektahan yung mga negosyo ninyo. Nandyan kayo para Para saan ba talaga? Ha? Masarap ba? Masarap ba tumanggap ng pork barrel? Nampating mga kababayan ko. So sana man lang wag mo kayong yan, Revilla. Tulpo. Bilyar. Anak ng pating na yan, Ha? Santos. Sino pa mga kababayan ko? Si Pangulong Bongbong Marcos, kita nyo naman. Siya lang at anak. Kasi pag dumami pa mga kababayan, ako grabe, no? Tuloy natin, ito na lang pag-usapan natin. Basta alam nyo na yan mga kababayan, ha? Basta alam nyo na yan. Ang politika ngayon, sa ating bansa ay ginagawa na lang nilang negosyo. Kaya etong mga ito,
anak, asawa, kapatid, o ano pa. Lahat na ho sila magkakapatid eh. Di ba? Asawa ni Tulpo, Rapi Tulpo, asawa, yung anak na mataba. Di ba? Yung mataba na anak na nahuli, na dumaan sa bus lane. Na pinagtanggol ni Tulpo. Kita nyo? Tandaan nyo mga kababayan, si Tulpo, kapag maliliit na mga tao, minumura-mura niyan. Pagka malalaking tao, sige nga, murahin mo nga. Murahin mo nga si Digong, si Kibuloy. Di po ba, mga kababayan? Grabe, no? Ano ba yun? Ano ba yung clue? Ang dami ko ng clue binigay sa inyo. Oo, napakarami ng clue. Abogado, babae. Di ba? Yun na yun. Clue na yun eh. Maganda. Ano pa? Matalino. Matapang. Ang dami ko ng clue binigay sa inyo. Wala kayo. Our beloved Boss Mike.